Ayan, ang purpose din ng langis kung bakit nilalagyan na kagad natin sila pagkakabit pa lang. At least lambot nating napapaikot ang mga gearings niya. Para malalaman natin kung may sumasabit, kung may bumabangga o may problema pa. So guys, ito na yung makina ng Rusi Flash 150 natin. Crankshell, left crankshell, right crankshell, left crankshell, transmission, ayan yung transmission set, shifting bracket, pin, lock ng bearing, strainer, sigunyal. Tapos yung pinalitan lang natin dito is itong bearing na to guys. And ito yung umingay na magaspang na ang ikot. Kaya kapag magre-release tayo ng cambio, humuhugong ang makina natin. Tapos ang ipinalit natin dito, itong koyo. Ito ay original. Ayan, made in Japan. Ayan. Tapos ito lang ang binili natin dito, saka itong top gasket set yan. Ang gamit natin ditong cylinder head gasket is pang TMX Supremo, tapos Beta Gray. Ayan. Tapos meron tayo ditong ito naman ay hindi kung ano sa inyo, pero ito gagamitin lang natin para sa paglalangis ng mga bearing na yan sa transmission. Kasi hindi po pwedeng i-build nyo yung makina na walang langis. Dahil kapag binuild nyo yung makina nyo ng walang langis, yung unang andar nyan magaspang, baka may madamage na bearing or mga gearings, ganon. Ayan. Tapos ito yung mga piyesa ng buong makina natin. Bali, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko dinisassemble to. Bali, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya i-reassemble. Tapos, ayan, ito ko kung paano ako magbaklas ng makina. Ito yung sa right side housing, clutch housing, sa clutch. Yung set niyan, yung mga gearings doon, ng sigunyal, konektado dito sa clutch housing. Yung sa fuel oil pump, magkakasama yan. Ito naman yung sa cylinder head, magkakasama rin yan. Pagka magbabaklas kayo ng makina, ganyan ang gawin nyo para hindi kayo nalilito sa pagre-rebuild ng makina ninyo. Ito sa magneto side, usually ang magneto side naman yan lang. Tapos itong bearing bearing para sa gear nya, yan, magkakasama na yan. So ayun guys, tuloy-tuloy tayo. Pakita ko sa inyo kung paano ako mag-build ng makina. Ayun guys, start na tayo, build na natin ang makina. So bago kayo magsalpak ng transmission, sigunyal, lagyan nyo muna ng oil yung mga bearing natin. Bali yun nga pala, kaya isa lang ang binili kong bearing. Ito lang yung talagang masama ang ikot. Dahil sinubukan ko naman yung ibang mga bearing nya, goods pa naman. Wala namang hugong o hune. Hindi naman magagaspang ang ikot. Yan, ito yung oil na gamit natin para lang maging maganda ang unang andar ng motor natin.
Bali yung bearing nga pala sa transmission natin guys, or kahit dito sa sigunyal bearing, balancer bearing, hindi naman siya mahihirap hanapin dahil may mga number naman yan, kumpleto naman. Saka lahat yan puro bulitas, hindi kagaya ng ibang makina na stick bearing ang mga nakalagay sa ano ba tawag dito, sa transmission, mga ganon. Usually nakita ko yan sa sa Kawasaki ko nakita yan, yung mga stick bearing. Ito naman ang mga bearing ng Rusi Plus natin sa loob ng makina, puro bulitas yan, kaya madali lang hanapin. Kahit saan makakabili kayo nito, basta dala-dala nyo yung sample or tandaanin nyo yung number, yung sukat ng bearing. Tapos pag magbibuild kayo ng makina guys, make sure na malinis ang makina, nalinis nyo na. Hindi naman to solid na bakal guys, sa plastic yan. Saka hindi naman siya mahirap ipasok. Saka ang pupukpukin nyo lang yung buong labas, yung paligid lang ng buong labas ng bearing, huwag dito sa gitna. Yung sukat nga pala ng bearing na pinalitan natin is 6203. Alam ko ganito rin ang bearing na ginagamit sa mga gulong sa mga poha. Kaya madali talagang hanapin kahit saan makakabili tayo. So ulitin ko guys, yung pinampukpok natin plastic lang yan. Tapos itong bearing na to guys, may lock yan. Para wag lumuwa ang bearing. Tapos dito naman sa transmission natin guys, hindi naman kayo magkakamali dito. Dahil hindi niyo siya maisasalpak. Hindi niyo siya maisasalpak ng ng hindi ayos ang pagkakalagay dahil magsasalo-salo ngatang ano yan, ang gearings. Basta tatandaan niyo lang yung pagbabaklas, kung paano niyo binaklas. May i-advise ko kapag magbabaklas kayo ng ganito transmission, picturean niyo yung pagkakasalansan, yung arrangement ng mga gear, picturean nyo para at least kung hindi nyo maibalik, makikita nyo sa picture kung paano yung pagkakasalansan nya.
Pati yung pagkakasalansan ng mga washer guys, tatandaan nyo yan, lahat yan may washer yan. Tapos ito, huwag nyo kakalimutan to. Ito yung sa switch ng neutral, primera, segunda, tercera, kwarta, quinta. Dito yan sa shifting drum. Shifting bracket. Shifting bracket, may mga sizes naman to para dito sa mga gear na to. Kaya hindi ka rin magkakamali dito para sa shifting ng transmission natin. May mga sizes yan, hindi mo yan basta-basta maipapasok dun sa mga gearings natin dahil hindi pare-parehas ang laki niyan. Kaya hindi rin kayo malilito dito. So ayun guys, naisalansan na natin yung transmission. Ayan, ang purpose din lang is kung bakit nilalagyan na kagad natin sila pagkakabit pa lang. At least lambot nating napapaikot ang mga gearings nya. Para malalaman natin kung may sumasabit, kung may bumabangga o may problema pa. Tapos pwede nyo na rin subukan tong i-cambio dito. Yan, Primera yan guys, Primera. Segunda. Tercera. Kwarta. Quinta. So maaluan nating napaikot ang transmission, walang mga sumasabit. So ibig sabihin, tama ang pagkakasalansan natin ng transmission. So ganun lang kasimple yan. Pagka magbabaklas kayo ng transmission, kung hindi nyo kayang ibalik siya ng tinginan lang, kung hindi nyo kayang tandaan yung pagkakasalansan ng mga gearings nya, pwede nyo siyang picturean, pwede nyo siyang videohan, para at least kapag ibabalik nyo na yung transmission, kung magdi-DIY kayo, hindi kayo magkakamali.
Balik natin sa neutral. Kwarta, tercera, segunda, neutral. So yung next na ikakabit natin is yung sigunyal. Ang kagandahan nga pala dito sa Rusi Flash natin, may balancer na. Tapos ang kamukha ng balancer ng Rusi Flash natin is pang Raider 150 carb type. So ayan guys, yan lang ang laman ng loob ng makina natin. Usually sa ibang motor ganyan lang din naman. So bago nyo isara yung makina ninyo, kailangan masigurado nyo na wala kayong nakalimutan na ikabit or walang sobra sa ikinabit nyo. Kasi pagka sumobra kayo sa ikinabit nyo sa loob ng makina nyo, mamomroblema ulit kayo sa pagbabaklas nya. So far, kompleto naman na yung naisalpak natin dito. Wala tayong nakalimutan, wala tayong sobra. So isasara na natin to. Huwag nyo kakalimutan, both side lalagyan ng oil ang mga bearing bago saraduhan ng makina, para at least safe yung unang andar ng makina natin galing sa pagkaka-overhaul. So ayun guys, nalagyan na natin ng pandikit yung buong paligid. Dapat pagka bago nyo isara yung makina nyo, kailangan sigurado kayo na lahat ng dapat malagyan ng pandikit is nalagyan para hindi magkaroon ng pagtagas. Kasi pag tumagas yan, automatic magbabaklas na naman kayo ng makina. Hindi naman kailangan ng sobrang kapal niyan. Kailangan sakto lang.
guys, ayan lapat na. Ang haba. Sa block talaga. Alright guys, ayan, naisara na natin ang makina. Next step natin dyan, pag naisara na natin ang makina is i-check natin ang mga ehe niya kung umiikot ng maayos. Yan. Kita nyo ba? Yan, mga maalwan namang umiikot. Yung sa balancer, goods naman. Sa transmission, goods din yan. Yan. So, ang ine-next natin is itong clutch AC nya. Yun ang gagawin natin.